Batay ito sa totoong buhay, mula sa isang kababayan nating tatawagin na lang natin sa pangalang Jimwell. Sa mga lansangan ng Maynila kung saan siya lumaki ng mag-isa matapos ikulong ang kanyang mga magulang dahil sa iligal na droga at parusahang habambuhay na pagkakabilanggo. 7 taon pa lamang ay naglalakad-lakad na siya sa kalye, namamalimos ng barya o nangangalap ng basurang mabebenta para lang may makain. At sa gayong murang edad ay natuto na siyang magdiskarte sa buhay nang hindi kailanman lumalapit sa pagnanakaw. Nang 10 taong gulang, naglalako siya ng basahan at sampagita sa harap ng simbahan, kung saan nakilala niya si Leon, isang bulag na lalaking laging nakaupo sa sulok na parang namamalimos din. Kaya't paulit-ulit siyang binibigyan ni Jimwell ng mga baryang naiipon niya para dito, alay na palaging tinatanggihan ni Leon, na sa halip ay ibinabalik ang barya sa bata at hinihikayat itong bumili na lang ng makakain. Isang araw, matapos suguin ni Leon si Jimwell na maghanap ng pagkain, biglang nawala ang bulag na lalaki, at hindi nalaman ng bata na nagtungo pala ito sa isang liblib na kalye sa likod ng simbahan. Tirahan ng mga magnanakaw na natatakot rin sa kanya. Doon, hinamon siya ng isang lalaking nagngangalang Pekto gamit ang patalim, ngunit walang kahirap-hirap na nahawakan ni Leon ang talim gamit lamang ang 2 daliri, kaya't napilitang umatras ang grupo nang dumaan ang mga pulis. Isa sa mga pulis na yon ay si Nato, matagal ng kaibigan ni Leon mula pa sa kanilang kinalakhang bahay ampunan, kung saan pareho silang nangarap na maging pulis balang araw. Pangarap na hindi na natupad ni Leon matapos siyang mabulag ng kumukulong mantika sa isang aksidente. Sa halip na maging hadlang ang kapansanan, mas pinatalas nito ang kanyang ibang pandama, at bilang antingero, may taglay siyang kaalaman sa mga dasal at anting-anting na nagbibigay ng lakas, liksi, at matalas na pandama tuwing kailangan niyang harapin ang mga kriminal, aswang, mangkukulam, at manlalason na madalas dayo mula sa probinsya upang magpakilala sa syudad. Habang tinatanggap ni Nato ang tanong ni Leon tungkol kay Jimwell na gusto sanang tulungan ngunit hindi masusuportahan dahil sa mababang sahod bilang bagong pulis, patuloy na ginagampanan ni Leon ang tungkulin niyang bantayan ang lungsod. Kaya't isang gabi, dinig at damdam niya ang presensya ng isang mangkukulam habang papasok sa eskinita, at doon niya natagpuan ang isang maliit na kubo kung saan may 2 taong nagdadaos ng ritual. Nagulat ang 2 tao nang biglang sipain ni Leon ang pintuan, at nang makilala ng mangkukulam kung sino ang dumating, dali-dali itong humingi ng paumanhin sa kliyente at tumakas palayo kahit tinatawag pa ito ng lalaking humihiling ng ibalik na bayad. Habang hinahabol ni Leon ang mangkukulam, kinausap muna niya ang kliyente at nalaman niyang naghangad lamang itong makaganti sa taong nang api rito dahil sa sarili niyang kahinaan. Pero pinaalalahanan siya ni Leon na may batas at pulis na maaaring lapitan at anumang mangyari, may panahong darating na sisingilin din siya para sa kanyang ginawa. Kaya't umuwi na lamang ang tao. Nang matagpuan naman ang mangkukulam, kusa itong sumuko at nangako nang hindi natatanggap ng masasamang trabaho, saka umalis matapos pasalamatan si Leon sa payo nito. Bumalik si Leon sa harap ng simbahan kung saan naghihintay pa rin si Jimwell, at habang kumakain sila ng pansit na regalo ni Nato, biglang lumapit sa kanila ang 2 lalaking nagbanta kay Leon dahil marami umano sa kanilang kalahi. Ang namatay dahil sa kanya, mga taong itinuturing ang mga tao bilang pagkain at nais gambalain ang balanse ng mundo. Hindi umatras si Leon at buong tapang na hinarap ang banta, kahit alam niyang malaking panganib ang kanyang kinakaharap, at bagamat hindi lubos na naunawaan ni Jimwell ang buong sitwasyon, nag-alala pa rin ito para sa kaligtasan ng kaibigan. Kaya matapos kumain ay dali-dali niyang hinanap si Nato sa istasyon para ikwento ang pangyayari. Sama-sama silang bumalik sa simbahan, at doon kinausap ni Nato si Leon tungkol sa insidente, bagamat ibinaba na lamang nito ang bagay bilang karaniwang gulo ng maliliit na grupo ng kriminal sa lungsod. Sa halip na hayaang mag-isa pa rin sa lansangan sina Leon at Jimwell, inyaya sila ni Nato na sumama at manatili sa kanyang bahay, kung saan nabunyag na pala ay dating tahanan din ito ni Leon. Regalo ng mag-asawang nag-ampon sa kanilang 2 noong bata pa sila. Doon, ikinuwento ni Nato kay Jimwell kung paano nabulag si Leon, isang aksidente noong kolehiyo nang may sasakyang bumangga sa isang karitong nagtitinda malapit sa kanila, at sa pagsisikap iligtas si Nato mula sa tumatapong kumukulong mantika. Si Leon mismo ang tinamaan at nawalan ng paningin. Bagamat nagsisisi si Nato dahil siya raw ang dapat sana ang nabulag, ipinaalala ni Leon na wala siyang pinagsisisihan dahil nakamit naman ni Nato ang kanyang pangarap na maging isang marangal na pulis. Nabanggit din ni Nato ang tungkol sa isang agimat na taglay ni Leon, ngunit maingat na nilihis ni Leon ang usapan at ipinaliwanag na lamang na ang tinutukoy na agimat ay walang iba kundi ang kanyang katapangan at determinasyong makipagsabayan sa buhay sa kabila ng kanyang kapansanan,
kahit alam ni Nato, sa katunayan, na mayroon pang lihim na hindi dapat malaman ni Jimwell. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa makatulog ang bata, at nang dalhin ito ni Nato sa kwarto, pinaalalahanan ni Leon si Nato na huwag nang muling babanggitin ang tungkol sa kanyang mga gamit na may kinalaman sa agimat sa harap ni Jimwell. Dahil masyado raw itong makulit at mausisa, bagay na nagtulak kay Nato na muling itanong kung bakit nga ba unang-una pa lamang ay napasok si Leon sa daigdig ng mga agimat. Marahil dahil na rin sa sarili niyang pagnanais matupad ito, nag-aral si Leon ng lihim na karunungan, at bagamat bulag, epektibo pa rin siyang nakakapagtanggol sa mahihina. Kaya't binalaan siya ni Nato na mag-ingat pa rin dahil hindi lang siya ang may ganitong kaalaman, at malamang si Amado, ang lalaking may hawak sa mga sindikato ng Maynila, ang muling nagbanta sa kanya. Ipinaliwanag ni Leon na aswang si Amado at ang kanyang mga tauhan, may kaalaman din sa kaliwa, at kahit ilang ulit na nilang naharap ang grupong ito, parang hindi tinatablan ng bala ang mga ito. Nang tanungin siya ni Nato kung sino ang nagturo sa kanya ng kanyang kakayahan, ikinuwento ni Leon na ang kanyang lehitimong maestro ay si Tatang Emong, ang taong pinaghihinalaang nagbebenta lamang ng pampalaglag sa Quiapo. Gayong ang totoo'y isa itong tunay na antinyero at mangangalap ng mutya. Ginagamit lamang ang negosyo bilang pantakip sa totoo niyang layuning labanan ang mga taong gumagamit ng kaliwang kaalaman para saktan ang kapwa. Nag-alala si Nato dahil mag-isa lamang si Leon sa paglaban kina Amado, na may hindi bababa sa 10 tauhan, ngunit buong tiwalang sinabi ni Leon na malakas ang kanyang pananalig sa kanyang mga gamit at sa Diyos. At pinasalamatan niya si Nato sa pag-aalala habang inaamin na mas gusto sana niyang iwasan itong isali sa mapanganib niyang buhay, bagay na tinanggihan naman ni Nato dahil magkasama sila mula pagkabata at hindi niya iiwan si Leon kailanman. Kinabukasan, maagang gumising si Jimwell upang gumala sa lansangan gaya ng dati, ngunit pinigilan siya ni Nato at ipinaalam na opisyal na siyang naninirahan na sa bahay bilang kapatid, kaya't hindi na niya kailangang mahiya o umasa sa sariling paghahanap buhay pa. Naantig si Jimwell at nangako siyang mamumuhay ng marangal at mag-aaral ng mabuti, lalo na't inalok siya ni Nato ng suportang pang-eskwela dahil 4 na baitang pa lamang naman siya at may sapat pang oras bago magsimula ang susunod na taon ng klase. Gayunpaman, isang araw habang naghihintay sa paradahan ng jeep, biglang dinukot si Jimwell ng mga hindi kilalang lalaki na tauhan pala ni Amado, kabilang si Monding, na naniniwalang gagamitin ang bata bilang pain upang mahikayat si Leon na lumabas mula sa kanyang kublihan. Sa kabila ng pagkakapiring, nakilala ni Jimwell ang mga boses ng kanyang mga taga-dukot at buong tapang na ipinagtanggol ang kakayahan ni Leon. Na sa katunayan ay talagang nagtungo sa lugar ng pagdukot at isa-isang binagsak ang mga tauhan ni Munding nang walang kahit isa man dito na napansin ang kanyang paglapit. Nang sa wakas ay dumating si Leon at maligtas si Jimwell, hinarap niya ng tuwiran si Monding, hinihiling na pakawalan ang bata bilang huling pagkakataon bago pa man lumala ang sitwasyon. Ipinahayag ni Monding na walang bulag na mag-uutos sa kanya, kaya't buong tapang siyang sumugod kay Leon, ngunit gamit lamang ang kanyang baston ay nagawa nitong salubungin ang bawat suntok, at habang lumalaban, unti-unting napatunayan ni Monding ang sinabi ni Jimwell, liksi ni Leon na parang butiki ang bawat pag-iwas, hanggang sa tuluyang manghina at bumagsak si Monding sa pagod nang wala man lamang siyang natamaan. Pinayuhan siya ni Leon na tanggapin ang parusa sa kanyang mga ginawa, habang may pagkakataon pa siyang magbago. Ngunit sa halip na bigyan ito ng pagkakataon, biglang lumusot ang kamay ni Amado sa katawan ni Monding. Kinitil ang kanyang buhay bilang kapalit ng nasayang na pagkakataong patayin si Leon. Hinamon ni Amado sina Leon at Jimwell gamit ang mga alaga niyang malalaking aso. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Leon sa tabi ni Jimwell, binunot ang isang lihim na patalim mula sa kanyang tungkod, at inatasan ang bata na tumakbo palabas kapag nagkaroon ito ng pagkakataon, habang siya naman ay nakikipaglaban sa mga hayop. Nang makataka si Jimwell, sinalubong niya ang dumating na grupo ni Nato at ibinalita ang panganib na kinasasadlakan ni Leon. Agad silang tumulong upang ilikas ang bata habang pumasok naman si Nato sa loob upang saklolohan ang kaibigan. Doon nalaman ni Nato na hindi tinatablan ng bala ang mga nilalang, mga aswang pala ang kanilang kalaban, kaya't binigyan siya ni Leon ng espadang gawa sa tanso, tanging sandatang epektibo laban sa kanila. Habang binabalaan siyang iwasan ang kagat o kalmot ng mga ito dahil makamandag ang laway nito. Magkatalikod nilang hinarap ang mga aswang hanggang sa mapaslang halos lahat, at bago pa man lubusang matalo, biglang umatras si Amado at nagbanta na sisiguraduhin niya ang kamatayan ni Leon sa susunod nilang pagkikita. Isang panata umanong gagawin niya sa harap ng kanyang Panginoon. Habang naglalakad pa uwi, ipinaalala ni Nato kay Leon ang panganib na dulot ni Amado,
ngunit tinanggap na lamang ni Leon ang lahat bilang bahagi ng plano ng Diyos, na ginamit siya bilang kasangkapan upang labanan ang kasamaan sa kabila ng kanyang pagkabulag. Nang dumating sila sa istasyon ng pulisya, nadama ni Jimwell ang isang kakaibang kutob tungkol sa mga taong naroroon, partikular sa ilang taong nakasuot ng damit na may simbolo ng isang mata sa loob ng tatsulok. Kaparehong kasuotan ng mga tauhan ni Amado, na agad na ikinabahala ni Leon at nagtanong kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga taong ito sa loob ng presinto. Nagtaka si Jimwell kung bakit malaya pa ring nakakalabas-masok sa istasyon ng pulis ang mga taong hinihinalaan niyang mandurukot, ngunit natigil ang usapan nang lumabas si Nato mula sa opisina ng kanyang hepe nang walang daladala ng baril at tsapa. Nasuspindi pala ito matapos sagutin ang tawag ni Leon nang walang paalam. Kaya lalo pang nagsisi si Leon na naapektuhan ang trabaho ng kaibigan dahil sa kanya. Sa halip na masiraan ng loob, itinuring ni Nato ang pangyayari bilang pagkakataon upang lubusang pagandahin ang pakikipaglaban kay Amado, lalo na't may impluensya ang aswang sa mismong presinto. Bago magpaliwanag pa, umalis muna sila upang kumain, at pagdating sa bahay, nagbantay si Leon sa labas dahil batid niyang naghahanap ng ganti ang mga kaalyado ni Amado matapos mapatay ang marami sa mga ito. Kaya sabay na natulog sa sala sina Leon at Nato bilang bantay, habang si Jimwell naman ay natulog sa kwarto, ngunit biglang nagising ng sumigaw dahil sa bangungot tungkol sa nasaksihang pagpatay kay Monding. Kinabukasan, natuklasan ni Nato na konektado si Amado sa mga sindikato ng lungsod dahil sa kanyang kontrol sa mga pasugalan at iligal na bahay-aliwan. Kaya't nagsimula silang sunod-sunod na sinalakay ang mga negosyong ito upang mapilitang lumabas si Amado mula sa kanyang kublihan. Sa kabila ng matagumpay nilang operasyon na nakapagpahina sa buong organisasyon, hindi pa rin nagpakita si Amado, at nanatiling maingat si Leon dahil alam niyang tuso at may malawak na koneksyon ang kanilang kaaway. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi nang wala si Jimwell, naramdaman ni Leon ang isang kakaibang presensyang sumusunod sa kanya, at nang harapin niya ito, isang manananggal ang sumalakay mula sa itaas. Ngunit nagawa niyang salubungin ito ng kanyang patalim at patayin ang nilalang. Dumating si Nato at nabahala nang malamang kailangan pa nilang hanapin ang kalahati ng katawan ng manananggal bago ito muling mabuhay sa pagsasanib nito sa kanyang kahati. Ngunit isang malaking asong biglang lumitaw ang nauna sa kanilang hinahanap at agad na kinuha ang bangkay. Sinundan nila ang bakas ng aso patungo sa isang saradong pabrika ng goma malapit sa lungsod, kung saan sa wakas ay natagpuan nila ang grupo ni Amado, na muling nagbanta kay Leon na hindi niya kailanman hahayaang magwagi ang aswang. Dahil kapag nangyari iyon, para na rin niyang binigo ang kanyang yumaong maestro at ang Diyos. Sinita ni Amado si Leon na huwag gamitin ang Diyos bilang dahilan, iginigiit na galit lamang niya sa pagkawala ng kanyang paningin ang tunay na nagtutulak sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Leon at ipinaliwanag na handa siyang ibuwis ang buhay para sa bagong layuning natagpuan niya matapos mabulag. Wala nang ibang usapan pa. Agad silang nagsalpukan sa isang mabangis na labanan kung saan nagulat si Leon nang malamang taglay ni Amado ang kapangyarihan ng isang hunyango, kayang gayahin ang anumang bagay na madikit sa balat nito, kaya't naging mas mahirap siyang tamaan. Samantala, sa kabilang bahagi, patuloy na binabagsak ni Nato ang mga tauhan ni Amado gamit ang punyal na ibinigay ni Leon, kahit nakalmot siya sa proseso. Ngunit sinigurado niyang malayo ito sa mapanganib na bahagi ng katawan, kaya nagawa pa rin niyang ituloy ang paglaban. Sa mismong tunggalian ni Leon at Amado, nahulog sa wakas ang aswang sa isang patibong, saka nasunggaban ng binata ang kamao nito, bago kinagat ang sariling patalim, sinakal ang kalaban. At paulit-ulit itong hinampas sa sahig hanggang sa tuluyang mapahina, at bago tuluyang pugutan ng ulo si Amado, binigyan pa ito ni Leon ng pagkakataong tanggapin ang kapatawaran ng Diyos, bago tuluyang lisanin ang mundo. Sa sandaling mapatay ang aswang, natunaw ang kanyang katawan at nagsipagtakbuhan na rin ang mga natitirang kasapi nito, kaya't nagtungo sina Leon at Nato upang pagalingin ang sugat ng huli sa pamamagitan lamang ng paglapat ng palad. Isang himalang nagpatawa sa dalawa dahil sa kabaligtaran ng sitwasyon, kung saan ang bulag pa ang umakay sa taong may paningin. Matapos ang labanang ito, hindi na muling nagpakita ang mga aswang, bumalik ang kapayapaan sa lungsod, at naibalik din ang katungkulan ni Nato bilang pulis ng mapatunayang sindikato lamang ang kanilang mga napatay. Patuloy namang nag-aral si Jimwell hanggang sa tuluyang makapagtapos ng kolehiyo, taos-pusong ipinagpapasalamat sa buong buhay niya ang dalawang lalaking naging kanyang pamilya. Ang pulis at ang antinyerong bulag na kumukop at gumabay sa kanya, patungo sa isang buhay na mas mabuti kaysa sa kanyang sinimulan.